C.H. Spurgeon. Si C.H. Spurgeon ay prince, tinago rin siyang Prince of Preaching. Binansagan siyang Prince of Preaching. Okay? So it shows, sabi niya, patungkol sa Emmanuel, it shows that we can come to Him if He has come to us. Then we can come to Him. Then, if Jesus Christ be God with us, let us come to God without any question or hesitancy. Whoever you may be, you need no priest or intercessor to introduce you to God. For God has introduced Himself to you. Ayan. So, sabi ni Spurgeon, so, yung God with us, yung bansat sa kanyang Emmanuel, ay ang Diyos pumunta sa atin. Okay? So, kung siya ay pumunta sa atin, huwag na tayong mag-hesitate, sabi niya. Huwag na tayong mag-hesitate. Ibig sabihin na mag-hesitate, huwag ka nang magdalawang isip. Tatanggapin ko ba sa Jesus o hindi? Huwag nang ganon. Tatanggapin ko sa Jesus. Amen. Siya ang aking Panginoon, tagapagligtas. Okay? Magsisimba ako, hindi. Magsisimba ako. Walang hesitancy. Okay? Hindi ka magdadalawang isip. Bakit? Kasi kung sabi ni Spurgeon, kung siya na Diyos bumaba dito sa lupa, pumunta sa atin, how much more tayo na tao? Diba? Tayo lalapit sa atin. Kasi unang-una, pinuntahan niya tayo. Diba? Sino ba naman dito sa atin na bibisitahin ka taas pagsasarabahan ng dito? Diba? Sige, bubuksan namin yung pinto pero yung gate nakasara. Oo. Bukas pa rin, bukas yung gate, bukas yung pinto. Pero yung aso nakawala. Dalawang bulldog. Okay, so hindi. If God came to us, dapat we need to come to Jesus. Lumapit tayo sa Kanya nang walang hesitancy. Hindi tayo mag-hesitate. Now, verse 24, pansinin nyo ulit yung action. So, nung una, nung nalaman ni Joseph na nagbubuntis sa Maria, binalak niyang hiwalayan, secretly. Dahil siya ay righteous person. Okay, matuwid. Pangalawa, meron siyang respect. Sensitive siya sa kung anong mangyari kay Maria at nandiyan yung kanyang care kay Maria. This time, napansin nyo, verse 24, nang magising si Jose, anong ginawa niya? Umalis siya, pumunta siya sa Egypt, sumakay siya ng barko, train, aeroplano, nahulog sa India. Hindi. Okay. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Anong ibig sabihin yun? Anong ibig sabihin? Si Joseph, hindi niya pinakinggan yung kanyang sarili. Hindi niya inisip yung kanyang sariling kapakanan. Hindi niya inisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Tama? Basta sinabi ng Diyos, ginawa niya. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin yun? Kasi sinabi ito ng Diyos eh. Ba't ako mahiya? Ba't ko isipin yung sasabihin nila? Ba't ko isipin yung sinabi ng Diyos, punta ka kay Maria, pakasalan mo siya. Kaya, ang ginawa ni Joseph, pumunta ka siya. At hindi lang yun, makikita pa rin natin kung gaano karespetado si Jose. Bakit? Hindi niya ginalaw si Mary until na siya ay manganak. Until si Mary ay manganak. Hindi niya ginalaw si Jose, si Jose, hindi niya ginalaw si Maria hanggang may panganak niya si Jesus Christ. Diba? So, kita natin yung respect ni Joseph. This time, isa na siyang husband. As a husband,
and pagkapanganak niya ay as a father. Okay? So yung dalawang karakter, yung kanyang pagiging righteous, yung kanyang pagiging caring, sensitive sa kanyang partner, and then yung kanyang pagiging masunurin sa utos ng Diyos. Yun ang magandang karakter ng isang lalaki. Mas dapat marunong siyang makinig sa Diyos at susundin niya kung ano yung bilin ng Diyos, disregarding kung ano man yung papahiya ba siya, ano man yung sasabihin ng tao sa kanya. Ang mahalaga ay kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya. And then, nandun yung kanyang respect. Kasi, hindi man niya ginalaw mo na si Mary hanggang mga anak. Pero, hindi na natiling virgin si Mary. Naniniwala ba kayo doon? Kasi nagkaroon ng mga kapatid si Jesus Christ. Okay. Nagkaroon siya ng mga kapatid na babae at saka lalaki. Okay. So, ang isa sa mga, or ito, yung ulitin ko, yung mga katangian ng isang lalaki, ng isang tatay, mabilis sumunod sa kalooban ng Diyos at marunong dumalaw sa mga kababaihan. Okay. Kasi mga kalalakihan yan. So, ngayon, pasukan, pagpasok nyo sa bus, paunahin nyo yung mga babae. Hindi yung pagpasok nyo sa bus, bahala kayo, basta ako nakaupo ako. Di ba? Oo. So, dapat ganun tayo. Pero, itong mensahe na to, hindi lamang ito sa mga tatay, hindi lang sa mga kalalakihan, kundi sa bawat isa sa atin. Unang-una, iba dapat bilang mga mananampalataya, nandun yung righteousness sa atin. Righteousness sa harapan ng Diyos. Hindi sa katabi mo. Hindi sa kapitbahay mo. Mas matuwi naman ako kayo sa kayo. Tingnan mo siya. Diba? Hindi. Kundi sa harapan ng Diyos. Dapat meron tayong right standing sa harapan ng Diyos. Ang mga Israelita, yung mga scribes, no? Mga scribes, Pharisees, compared sa, matutuwid sila, di ba? Ang mga Israelita, matuwid sila. Pero, ang mga scribes at Pharisees, mas matuwid yung mga scribes and Pharisees kaysa sa mga Israelita, kaysa sa ordinaryong Israelita. Pero, compared sa Gentiles, mas matuwid ang mga Israelites sa Gentiles. Pero of course, compared sa ating Panginoon Jesus, walang tutuwid pa sa ating Panginoon Jesus. Kaya tayong lahat, ang ating reference is ang Panginoon Jesus. So, with regards to righteousness. And then, hindi lang yun. Dapat bilang mga mananampalataya, dapat sensitive din tayo sa ating kapwa. Hindi yung bahala na kung sinong tamaan, shotgun. Alam niyo shotgun? Yung shotgun, pag kinalabit mo yan, hindi siya katulad ng pistol na may direksyon. Yun, sasabog na lang kung sino. Sinong nag-billiard nung youth? Yung mga humawak-hawak ng billiard nung nag-youth card tayo. Diba, pag titirahin mo yung billiard, meron yung magaling talagang tatagit. Meron din yung, sige, basta maghanap ka ng butas mo. Titirahin mo kung maghanap siya ng kanyang butas. Oo, hindi tayo gano'n. Dapat maging sensitive tayo sa kapwa natin. Pag sinabi ko ba ito sa kanya, ano kayo maging damdamin niya? Of course, pagdating sa gospel, dapat sabihin natin sa kanya ang gospel. Pagdating sa kasalanan, dapat straightforward tayo. Huwag natin i-compromise. Pag nagkasala siya, hindi nagkasala siya.
kung magalit siya, hindi siya natuto. Hindi siya makakaranas ng kapatawaran. Pero kung tinanggap niya, praise the Lord, naabot mo siya. Okay? Pagdating sa gospel, pagdating sa kasalanan, dapat straightforward tayo doon. Pero pagdating sa mga ibang bagay, kailangan na maging sensitive tayo dapat salita. Dapat sasabihin natin na isang bagay, pero with care, with love. Diba? At pangalawa yun, ang una ay righteous, nandun yung sensitivity and care. Pangatlo ay dapat natuto tayo magpakita sa kapwa natin ng respect. Respeto natin. Respeto natin ang isa't isa. And of course, and lastly, ay dapat matuto tayong makinig sa Diyos.